Kabanata 1191. Sa pag-iisip nito, napilitan si Zephyr na pigilan ang pananabik sa kanyang puso at mabilis na iminuwestre gamit ang kanyang mga kamay. Sa isang iglap, ang siyam na kaliskis ng dragon ay mabilis na nag-ebolusyon at naging isang malaking anino ng dragon. Ang anino ng dragon ay kombinasyon ng siyam na kaliskis ng dragon, at siyam na ulo ng dragon ang lumitaw sa katawan ng dragon. Umungol ang ulo ng dragon at nagpakawala ng mahabang alulong, na nag-iwan ng malaking marka. Lamon. Kasabay ng malamig na sigaw ni Zephyr. Ang siyam na ulo ng dragon ay gumalaw ng mabangis at ibinuka ang kanilang mga bibig. Sa isang iglap, tila tinakpan ng malaking ulo ng dragon ang kalangitan at ang lupa habang marahas nitong nilalamon ang Dragon Crystal Source. Bitek. Habang gumagalaw ang siyam na ulo ng dragon, ang napakalaking pinagmumulan ng Drakon-ikong kristal ay nadurog, at lumitaw ang mga nakakatakot na bitek. Sa sumunod na sandali, mabilis na kumalat ang mga bitek na parang sapot ng gagamba at agad na sumabog. Sa mga pamamaraan ni Zephyr, magiging lubhang mahirap alisin kahit ang pinakamaliit na bakas ng Dragon Crystal Source. Hindi pa kasama siya, kahit ang isang Academy Master Realm Expert ay maaaring hindi kayang basagin ang Dragon Crystal Source sa isang iglap. Gayunpaman, ang natatanging kasanayan ni Zephyr ay ang sinaunang daang Draco Nico, na may malapit na kaugnayan sa pinagmulan ng kristal ng dragon. Ang aparisyon, multo ng dragon na ito ay nilikha ng siyam na kaliskis ng dragon, at ang antas nito ay mas mataas pa kaysa sa katawan ng tunay na dragon. Para bang isang alchemy practitioner ang nahaharap sa isang martial technique na hindi pa niya nalilinang noon. Gayunpaman, ang martial technique na ito ay napaka-ordinaryo lamang, nasa mababang antas lamang ng body attunement. Sapat na ito para agad na maunawaan ng alchemy practitioner ang asensya nito. Ang pagkakaiba sa mga antas ang siyang nangyayari ngayon. Bitek. Kasabay ng mga tunog ng pagkalabog. Sa isang mahabang alulong mula kay Zephyr, ang Dragon Crystal Source ay direktang nasunog at naging abo. Sa sandaling sumabog ito, agad itong nagiba at naging isang banal na talon na mabilis na sumayaw sa dagat, na bumubuo ng malaagos na poster na umusbong at gumalaw. Ang karagatang ito ay karugtong ng vital energy ng dragon. Kung ito ay isang ordinaryong karagatan, natural na mag-iingat si Zephyr. Gayunpaman, sa crystal source na ito ng dragon, natural na hindi iyon bibigyang pansin ni Zephyr. Boom! Kasunod ng isang mahabang ungol, marahas na sumugod ang pisikal na katawan ni Zephyr, direktang naliligo sa banal na talon na nag-ebolusyon mula sa Dragon Crystal Source. Sa sumunod na sandali, nagsimulang lumabas ang walang katapusang enerhiya. Bang! Ang talon ay may habang 10,000 metro, at ang katawan ni Zephyr ay sumabog sa ilalim ng marahas na pagbagsak. Hindi dahil sa hindi sapat ang lakas ng katawan ni Zephyr, kundi dahil ang kapangyarihan ng crystal source ng dragon ay masyadong nakakatakot. Bukod dito, ang crystal source ng dragon ay tila naging likidong tubig, ngunit sa katunayan, ito ay solido pa rin. Gayunpaman, ang alikabok ay nabuo at naging mga malaalikabok na partikulo, na ang bawat isa ay naglalaman ng napakalaking lakas. Ang lakas na nalilikha ng pagsasanib ay walang hanggan. Kaya naman natural na sisabog ang katawan ni Zephyr matapos tamaan ng malaalikabok na crystal source na ito. Sakit. Agad itong dumaloy sa kanyang katawan. Kahit na sumabog ang kanyang katawan, ang asensya, enerhiya, at espiritu ni Zephyr ay buo pa rin at umabot pa sa pinakamataas na antas. Sa sandaling ito, sa harap ng unti-unting pagkadurog ng kanyang laman dahil sa malaalikabok na Dragon Crystal Source na ito, natural na nabaliw si Zephyr dahil sa matinding sakit. Gayunpaman, nagngingit-ngit pa rin si Zephyr at nagpumilit. Kabanata 1192. Ang oras ay tumatakbo out. Kahit gaano pa siya kasakit, kahit gaano pa siya kalungkot, kailangan niyang magtiyaga. Umuungol. Ang matinding sakit ay naging sanhi ng pag-ungol ng galit sa bibig ni Zephyr. Napuno ng mga ungol ang kalangitan, puno ng isterya, at hindi may lalarawang sakit. Ito ay isang proseso ng pagpapatibay. Sa sandaling ito, ang katawang laman ni Zephyr ay pinipino ng Dragon Crystal Source, at sa bawat pagpino nito, ang katawang laman ni Zephyr ay lalong lumalakas. Sa sandaling ito, ang mga puting buto ni Zephyr ay lubos na pino.
Ang mga sinag ng kumikinang na kinang ay kasing dalisay ng puting jade na walang anumang kapintasan. Sa mga ito, apat na sinaunang simbolo ang umikot na parang isang banal na bagay. Pagkatapos ng pagpipino na ito, ang mga buto ni Zephyr ay dose-dosenang o daan-daang beses na mas malakas kaysa dati. Masasabing ngayong nakuha na niya ang lahat, nagkaroon na siya ng pagkakataong ganap na baguhin ang kanyang sarili. O, sa pagkakataong ito, hahakbang siya papasok sa kaibuturan ng sinaunang daang Draco Nico. Bye-bye. Sa wakas, sa paglipas ng panahon, ang katawan ni Zephyr ay nagsimulang magbago matapos itong pinuhin ng Divine Waterfall at mag-evolve mula sa Dragon Crystal Source. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay lubos na pino. Sa sandaling ito, ang bawat pulgada ng kanyang laman at dugo ay pino rin ng Dragon Crystal Source. Kahit sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay bahagyang mas mababa lamang kaysa sa tunay na dragon. Umuungol. Sa kanyang katawan, isang malakas na sinag ng liwanag ang pinakawalan mula sa kanyang tiyan sa sandaling ang kanyang katawan ay muling nabuo. Ito ay isang walang kapantay na makapangyarihang sinag ng liwanag, na para bang nagmula ito sa kailaliman ng sansinukob, malalim at di masukat. Gayunpaman, nang sandaling maramdaman niya ang sinag ng liwanag na ito, ang tunay na enerhiya sa katawan ni Zephyr ay umabot sa walang kapantay na bilis. Sa oras na ito, nagpakita rin si Zephyr ng gulat. Palagi siyang naaapektuhan, nadadalisay, at nasasaktan dahil sa sandaling ito. Ang ika-10 Dragon Scale. Habang nakatingin sa sinag ng liwanag, malakas na umungal si Zephyr sa kanyang puso. Siyam ang limitasyon. Kung ang paglitaw ng siyam na kaliskis ng dragon na ito ang magbubukas ng simula ng landas patungo sa kalakasan para kay Zephyr, ang paglitaw ng ika-10 kaliskis ng dragon ay magiging isang matalas na talon sa kanyang landas, isang talon na hindi matatalo. Umuungol. Ang mabangis na ungol ay mas marahas kaysa dati. Ito ay ungol ng isang tunay na dragon, ang ungol ng isang tunay na dragon, at puno ng walang kapantay na kamahalan. Buksan. Buksan. Para bang nararamdaman niyang malapit ng lumitaw ang ika-10 kaliskis ng dragon, ang banal na talon na binubuo ng Dragon Crystal Source sa paligid ni Zephyr ay biglang bumutis sa katawan ni Zephyr. Kasunod ng patuloy na matinding ungol ni Zephyr, ang ika-10 kaliskis ng dragon ay nagsimulang manginig ng marahas. Maraming sinag ng liwanag ang nabuo. Sa sumunod na sandali, isang sinaunang simbolo ang dahan-daang lumitaw. Ang sinaunang simbolo ay kumalat at muling umunlad. Boom! Sa pagitan ng langit at lupa, isang kidlat ang sumabog mula sa manipis na hangin. Sa isang kisap mata, ang mundo sa loob ng tunay na dragon ay tila sumabog sa lakas. Isang figure ang dahan-daang lumitaw sa gitna ng kidlat at kulog. Ang kanyang pisikal na katawan ay naging isang itim na butas na naglalabas ng malademonyong kariktan. Saan man ito mapunta, lahat ng pinagmulan ng kristal ng dragon at maging ang mahalagang enerhiya ng dragon ay pilit na nilamon. Sa wakas, nang umabot sa sukdulan ang tunog ng kulog, isang walang kapantay na ungol ng dragon ang dahan-daang lumabas mula sa katawan ni Zephyr. Kabanata 1193. Doon, dahan-daang lumitaw sa likuran niya ang anino ng ika-10 dragon. Sa wakas ay napaigting na ang ika-10 kaliskis ng dragon. Umuungol. Agad na umabot sa sukdulan ang ungol ng dragon. Ang bagong-bagong kaliskis ng dragon ay nagbigay ng mabangis na aura. Sa sumunod na sandali, ang 10 kaliskis ng dragon ay tuluyang nagkabuhol-buhol at bumuo ng isang buo. Nagsama-sama ang mga ito at umunlad bilang walang katapusang mahiwagang bakas. Umuungol. Sa sandaling ito, masayang umungal si Zephyr. Ang boses niya ay parang sa isang tunay na dragon. Ang enerhiya sa paligid niya ay gumalaw ng mahusay at direktang nilamon ni Zephyr. Hindi lang iyon, naligo rin si Zephyr sa dagat ng enerhiya ng dragon at patuloy na nilamon ang Dragon Crystal Source ng dragon. Habang bumibilis ang paglamon, maraming tunog ng kaluskos ang agad na umalangaw-ngaw sa paligid ng kanyang katawan. Ang kapangyarihang patuloy na nakataas ay kumalat sa lahat ng direksyon. Saan man siya magpunta, mayroong nagngangalit na aura. Ang kanyang katawan ay naliligo sa sustansya ng walang hanggang dami ng enerhiyang ito. Ang 10 seksyon ng kaliskis ng dragon ni Zephyr ay dahan-daang nagsimulang gumalaw.
Sa sandaling iyon lamang na tunay niyang pinino ang ika-10 seksyon ng mga kaliskis ng dragon ay saka lamang tunay na naunawaan ni Zephyr kung gaano ito kakilakilabot. Gayunpaman, ang pagpipino ng 10 kaliskis ng dragon na ito ay hindi pa ganap na natatapos. Sabi ni Zephyr sa malalim na boses habang tinitingnan ang dumadaloy na vital energy ng dragon at ang crystal source ng dragon. Enerhiya. Sa sandaling ito, mayroong isang gutom na ungol sa kanyang katawan, na parang isang gutom na baliw na dragon ang umuungal. Pagkatapos maabot ang ika-10 yugto ng Dragon Scale, si Zephyr ay katumbas na ng pagpasok sa pundasyon ng Ancient Draconic Way. Sa sandaling ito, ang bawat pag-unlad ay nangangailangan ng malaking dami ng enerhiya upang mapangalagaan. Isa itong magandang pagkakataon. Umuungol. Isang mahabang ungol ang pinakawalan niya at ang kanyang boses ay parang sa isang Diyos. Sa isang iglap, ang numa ng dragon sa karagatan ay nagsimulang kumulo. Sa sumunod na sandali, ang 10 kaliskis ng dragon ay nagpakawala ng mga ungol ng dragon at agad na kinontrol ang lahat ng numa ng dragon habang mabilis nila itong nilamon. Bye-bye. Sa sandaling ito, ang 10 kaliskis ng dragon, na dating kasing laki lamang ng isang palad, ay biglang lumaki, nagbago ang mga ito at naging kasing laki ng kalasag. Kumikislap-kislap ang mga sinaunang simbolo rito, na para bang may nakaukit na sinaunang inscription. Papasok at palabas ang banal na aura, na may kakaibang di nababaling kabaliwan at pagiging agresibo. Buzz. Iminulat at ipinikit ni Zephyr ang kanyang mga mata. Dalawang nakakatakot na sinag ng Diyos ang lumipad ng libu-libong metro ang layo at tumagos sa isang espasyo. Hindi hamupa ang mga bakas ng luha ng matagal. 10 piraso ng kaliskis ng dragon, ibig sabihin ay 10 sa isa. Sa wakas ay umabot na sa estado ng 10 sa isa ang aking kapangyarihan. Pero ngayon, pakiramdam ko ay hindi pa ito sapat. Hindi pa lubusang nahukay ang aking potensyal, at kailangan ko pa ng mas malakas na numa para mapangalagaan ito. Ang bawat isa sa mga pinagmumulan ng kristal ng dragon ay parang alikabok, ngunit ang bawat isa sa kanila ay naglalaman ng kamangha-manghang dami ng enerhiya. Habang umalangaw-ngaw ang boses ni Zephyr. Sa sandaling ito, ang kanyang ika-10 kaliskis ng dragon ay nagpakawala ng isang nakakapangilabot na tunog. Sa sumunod na sandali, ito ay nag-evolve at naging iba't ibang mahiwagang liwanag, na eksaktong kapareho ng iba pang 9 na kaliskis ng dragon. Sa sandaling ito, ang malawak na kapangyarihan ay dumaloy sa katawan ni Zephyr na parang kidlat. Ang mga kalamnan sa buong katawan niya ay unti-unting umusbong, at bawat manipis na laman at dugo ay naglalaman ng kapangyarihang tumagos sa kalangitan. Kabanata 1194. Gayunpaman, ang bilis ng paglamon ni Zephyr ay hindi tumigil. Kahit na gusto niyang maabot ang kaharian ng pagkakaisa, uubos pa rin siya ng maraming enerhiya. Gayunpaman, sa sandaling ito, mayroong katawan ng isang tunay na dragon sa lugar na ito. Kahit na lumipas ang maraming taon at halos gumuho na ang espasyo sa loob ng katawan ng tunay na dragon, ang enerhiyang iniwan nito ay walang hanggan pa rin. Kaya naman, sapat na ito para pinuhin. Kung iba pa man ito, masasayang lang ang enerhiyang ito pagkatapos ng tagumpay. Total, matatagalan pa bago makagawa ng isa pang tagumpay. Kailangan niyang makasabay sa kanyang kaharian. Gayunpaman, ang sinaunang paraang Draconico na isinagawa ni Zephyr ay naiiba. Gamit ang napakasustansyang enerhiya ng dragon at ang kristal na pinagmumulan ng dragon, tuluyan niyang binaliwala ang puntong ito. Dahil sa pinagmulan ng kristal ng dragon at ng enerhiyang dragon vital, hindi lang ito 10 kaliskis ng dragon, kahit na mahigit 10 pa ito. Sapat na. Swoosh! Sumabog ang enerhiya. Sandaling tila naging isang walang hanggang itim na butas ang katawan ni Zephyr, patuloy na hinihigop ang lahat ng enerhiya sa paligid niya. Saan man siya magpunta, pilit niyang nilalamon ang enerhiya. Ang mga buto sa kanyang katawan ay naglalabas ng kumikinang na liwanag. Ang mga buto ay walang kapintasan. Malinaw na ang liwanag ay sisikat lamang pagkatapos maabot ang isang napakataas na kaharian. Ang enerhiya ay patuloy na itinurok sa katawan ni Zephyr, at ang sinaunang daang Draconico ay pinatakbo ng sukdulan. Nang pumasok ang enerhiya sa katawan ni Zephyr, ito ay parang isang buhay na bagay.
Ang ungol ng dragon ay patuloy, at saan man ito magpunta, agad nitong pinapagana ang pinakamalaking potensyal ni Zephyr. Ang mga sinaunang bakas sa kanyang katawan ay nagsimulang unti-unting magising. Ang mga sinaunang bakas na ito ay pawang nabuo mula sa mga kaliskis ng dragon. Dagandong. Muling lumakas ang ungol ng dragon. Bigla, isa na namang kaliskis ng dragon ang isinilang. Ang ika-11 dragon scale. Ang sinaunang paraang Draco Nico ng Zephyr. Si Khan ay isang gapos sa ika-10 yugto ng Dragon Scale, na sapat na upang maapektuhan ang mga gapos ng kanyang paraan ng martial arts. Kung hindi siya makakalusot, ang kanyang kaharian at mga tagumpay sa buhay na ito ay isa lamang malakas na tao ang maaaring makayanan. Bagamat kaya rin itong Yanijin ang mga powerhouse sa spirit, magiging napakahirap at halos imposible para sa kanya na maabot ang spirit. Gayunpaman, nang makalusot siya sa ika-10 bahagi ng kaliskis ng dragon, lahat ng mga kadena ay parang dam ng baha, gumuho. Ang agos ay mas mabangis at hindi mapigilan. Nang lumitaw ang ika-11 kaliskis ng dragon, muli itong nagliwanag. Ang ika-12. Ang ika-13. Ang kapangyarihan sa katawan ni Zephyr ay umabot na sa hangganan nito. Sa tuwing nangganganak siya ng kaliskis ng dragon, pakiramdam niya ay tumaas ng ilang beses ang kanyang lakas, at mabilis niyang nagagawang makabisado ang lahat ng benepisyo. Ang tinatawag na 10-in-1 ay ang pagpapaunlad ng sariling kapangyarihan hanggang sa sukdulan, nang hindi nasasayang ang kahit kaunting lakas. Para itong kapangyarihan ng isang kamao. Kapag pinakawalan ito, marami pa ring kapangyarihang makakalat. Gayunpaman, pagkatapos maabot ang antas na 10-in-1, sapat na ito upang tipunin ang kapangyarihan ng isang tao. Kung ang dating kapangyarihan ay isang mabigat na martilyo, ang kasalukuyang kapangyarihan ay parang isang sibat, at ang kapangyarihan ay natipon sa isang punto. Natural lang, ang ganitong malaking pagbabago ay tiyak na hindi maihahambing sa dati. Boom! Sa paggising ng ika-13 Dragon Scale, sa wakas ay naitaas ang kaharian ni Zephyr. Muling nasira ang mga shawsides ng level 9 spirit, at ang asensya, enerhiya, at espiritu ni Zephyr ay naisaaktibo, agad na nakalusot. Kabanata 1195. Sa sandaling ito, ang kanyang kaharian ay umabot na sa half-step to spirit. Kasabay ng pagbuti ng kaharian, muling tumaas ang kapangyarihan ni Zephyr. Umuungol. Nagising na ang ika-14 na Dragon Scale. Mula sa 9 na kaliskis ng dragon hanggang sa ika-14, gin-icing ni Zephyr ang 5 pa. Matapos malampasan ang mga gapos ng pagkakaisang ito, si Zephyr ay nakapasok na sa yugto kung saan maaari na siyang sumulong ng mabilis. Lalo na sa sandaling ito, dahil sa sustansya ng halos walang ubos na crystal source ng dragon at vital energy ng dragon, naabot na ni Zephyr ang kanyang tugatog. Swoosh! Sa pagitan ng kanyang mga kilay, ang hugis gasuklay na incomplete rune ay naglabas ng isang nakakagulat na sinag ng Diyos. Tila naramdaman nito ang nakakabaliw na tagumpay ni Zephyr, at sa sandaling ito, ang hugis gasuklay na incomplete rune ay nagliwanag na parang salamin. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Zephyr na ang hugis gasuklay na incomplete rune ay tila nagbago ng malaki dahil nilamon nito ang kaluluwa ng dragon. Isang simple at walang palamuting aura ang bumungad sa kanya. Hindi lang iyon, kundi ipinakita rin nito ang mga elan ng Hiyang Reneared. Boom! Habang malalim pa rin ang iniisip ni Zephyr, bigla na lang, ang mahiwagang kariktan sa hugis gasuklay na incomplete rune ay nagsimulang mabilis na umunlad. Sa sandaling ito, biglang gumalaw ang mga mata ni Zephyr. Malabo, nagsimulang lumitaw ang mga alon ng kahangahangang tunog, at nagsimulang magbukas ang pinto ng karunungan. Malaki ang ipinagbago ng kakayahan ni Zephyr sa pagintindi sa sandaling ito. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga ang mga papuri na parang mga epiko. Ang kataas-taasang banal na kariktan ay umusbong mula sa kanyang katawan at gumabay sa isipan ni Zephyr. Hindi mabilang na mga kadena ang nabali. Sa sandaling ito, lumitaw ang lahat ng alaala ni Zephyr. Ang pamana ni Lihu ay lubusang na-evolve. Bawat natatanging kasanayan at galaw ay napahusay ng hindi mabilang na beses. Dumagundong. Ang enerhiyang elektrikal ay patuloy na hinihigop at nagbabago. Lakas. Paglilinang sa Basal Realm.
Ang lahat ay sumasailalim sa isang perpektong pagbabago. Buksan. Isa pang kaliskis ng dragon ang lumitaw. Ito ang kapangyarihan ng ika-10 kaliskis ng dragon. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang ika-14 na kaliskis ng dragon, ang mundo sa loob ng katawan ng tunay na dragon ay nagsimulang manginig at gumuho. 99% ng hindi nauubos na Dragon Crystal Source ay nasipsip na. Hindi lang iyon, kahit na maligo siya sa dagat ng Dragon Numa, malinaw na nararamdaman ni Zephyr na ang kanyang tagumpay ay nagsimulang bumagal. Buksan. Kumislap ang espasyo sa pagitan ng mga kilay ni Zephyr habang ang walang hanggang banal na kapangyarihan ay kumakalat. Umuungol. Biglang umalangaw-ngaw ang ungol ng isang dragon. Sa sandaling ito, isang kakilakilabot na multo ang dahan-daang lumitaw sa likuran niya. Isa itong napakalaking anino ng dragon. Ang anino ng dragon ay mas malaki at mas maringal kaysa sa 9 na naunang anino ng dragon. Habang umuungal ang anino ng dragon, ito ay walang talo. Boom! Sa wakas, habang umuuga ang lugar na ito, maraming bitek ang nagsimulang mabuo sa espasyo. Sa wakas, isa pang 2 kaliskis ng dragon ang walang awang pinino ni Zephyr. Ang ika-15 at ika-16 na kaliskis ng dragon. Muling nagkaroon ng panibagong tagumpay si Zephyr. Sa puntong ito, sa mundo ng katawang tao ng dragon, maririnig ang mapanglo na mga iyak, at hindi mabilang na mga bitek ang nagsimulang mabuo. Malapit nang gumuho ang espasyo.